Sa panahon ngayon kung saan si Bitcoin ay nasa presyong mahigit $117,000 ay hindi na po biro ang kompetisyon sa pagmimina nito. Karamihan sa mga Bitcoin block ay namimina na lamang ng malalaking kumpanya na may bilyong-bilyong pisong kapital at malalakas na mining rigs. Pero nitong nakaraan ay isang kakaibang tagumpay po ang naganap. Isang solo Bitcoin miner. Oo, mag-isa lamang po siya ang matagumpay na nakapagmina ng isang buong Bitcoin block. Ang kanyang premyo ay halos $373,000 o higit 21 million pesos po yan. Paano po niya ito nagawa? At posible pa rin ba ito para sa maliliit na miners gaya natin? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Paano nagtagumpay ang solo miner sa kabila ng sobrang hirap makapasok sa Bitcoin mining ngayon? Ayon po sa ulat, ang solo miner na ito ay gumamit po ng tinatawag na Solo CK Pool. Isa po itong serbisyo na nagbibigay daan para sa mga individual na gustong magmina ng mag-isa. Siya ang nakakuha ng block number 907,283 na may laman na 4,038 transactions at may karagdagang block fees na $3,436. Ibig sabihin ay bukod po sa block reward na 3.125 BTC ay kumita pa siya ng dagdag mula sa transaction fees. Kung iisipin natin, napakahirap na ng Bitcoin mining ngayon. Sa totoo lang, ang Bitcoin network difficulty ay nasa halos 126 trillion, isang record high. Kaya karamihan sa mga blocks ay namimina na ng malalaking kumpanya tulad po ng Mara or Marathon Digital na may mga mining farms sa iba't ibang bansa. Bakit napakahirap ng magmina ngayon ng Bitcoin? Habang lumalaki ang Bitcoin ecosystem ay tumataas din po kasi ang tinatawag na hash rate at difficulty level ng mining network. Ang hash rate ay sukatan po ito ng kabuuang lakas ng computer na nagtatrabaho para mag-solve or ma-solve ang mga mathematical puzzles ng Bitcoin. Mas mataas po ang hash rate, mas mahirap manalo. Ang block reward ay bumaba na rin mula po sa dating 6.25 BTC papuntang 3.125 BTC ngayong taon. Matapos po ang April 2024 na halving. Dahil dito ay kailangan pong gumamit ng mas maraming kuryente at mas malalakas na hardware para lang makakuha ng block reward. Ibig sabihin kung dati ay pwede mong makuha ang reward kahit maliit ang setup mo, ngayon ay halos imposible na ito. Ano naman po ang kahulugan ng tagumpay ng solo miner na ito para sa mga small players? Ang tagumpay na ito ay nagsisilbing paalala sa crypto community na kahit sobrang rare or bihira ay posible pa rin ang isang David versus Goliath na kwento sa Bitcoin network. Ang solo miner na ito ay para bang si David na natalo si Goliath gamit lang ang kanyang sariling pananalig, sipag at dedikasyon. Hindi lang ito ang unang beses na nangyari. Noong February 2025 ay may isa ring solo miner na nakapagmina ng buong block. At nitong July 2025, isa pang solo miner na may 2.3 petahashes lang ang gamit ang nakakuha ng $350,000 na reward. Sa dami ng kumpanyang naglalagay ng milyong dolyar sa mining infrastructure, ang ganitong balita ay nagbibigay inspirasyon sa mga individual na patuloy pa ring umaasa. Paano naman po naapektuhan ang malalaking mining companies ng tumataas na kompetisyon? Habang may mga solo miner na
nagtatagumpay paminsan-minsan. Karamihan po sa malalaking mining firms ay nakakaranas ng matinding pressure. Ang mga kumpanya tulad po ng Mara at saka Riot ay nagsimula ng lumipat sa AI data centers at high performance computing upang mapunan ang lugi sa mining sector. Ang dahilan ay mababang kita kumpara sa mataas na operational cost. Halimbawa, sa Texas nitong June ay napilitang bawasan ng ilang miners ang kanilang energy usage dahil sa sobrang taas ng demand sa kuryente. Kapag hindi po sila sumunod, babayaran nila ang napakamahal na peak demand charges. Dahil dito ay bumaba po ang kanilang production. Kaya kahit sila ay hindi po immune sa problema. Ano naman ang ibig sabihin nito sa presyo ni Bitcoin at sa kabuuang network? Ang mga ganitong tagumpay ng solo miners ay walang direktang epekto sa presyo ni Bitcoin. Pero ito ay nagpapakita po ng decentralization ng network. Kapag ang mining ay masyado ng kontrolado ng iilang kumpanya, nagiging centralized po ang proseso. Pero kapag may mga solo miner na nananalo, ibig sabihin ay gumagana pa rin ang decentralization. Ito rin ay magandang balita para sa security ng network. Kapag maraming iba't ibang uri ng miners ang active, mas mahirap ma-take over ang network o maapektuhan ng isang malaking failure. At ayan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, ang tagumpay ng isang solo miner ay isang paalala na kahit maliit ang kapital ay may tsansa pa rin na manalo sa larangan ng crypto. Oo, napakahirap. Oo, parang sugal. Pero ang posibilidad ay nariyan pa rin. Hindi po natin kailangang magmina para makinabang. Ang ganitong balita ay nagpapataas ng kumpiyansa sa network ni Bitcoin. Ibig sabihin ay may lumalakas. Yan, ibig sabihin ay mas lumalakas po ang tiwala ng mga tao sa kanyang sistema, kaya mas maraming investors ang pumapasok. At kapag tumataas ang demand, asahan nating tataas pa ang presyo ni Bitcoin at damay dyan ang buong crypto market. At bilang panghuli, ang para sa akin ay napaka-inspiring ng ganitong kwento. Sa mundong pinaghaharian ng mga malalaking kumpanya at kapitalista, may mga pagkakataong ang isang ordinaryong individual ay nakakamit ang tagumpay. Dito po sa crypto space, ang possibility ay laging bukas. Hindi ito madaling landas, pero may pag-asa pa rin. Para sa mga Pinoy na gustong sumubok sa solo mining, kailangan nating maging realistic. Kailangan ng malaking investment sa kagamitan, kuryente at kaalaman. Pero kung gusto mo talagang pasukin ito, may mga serbisyo tulad po ng solo CK pool na nagbibigay daan. At para po sa mga traders naman, ang ganitong balita ay isang sinyales na buhay pa rin ang decentralization ni Bitcoin. At yan ang tunay na lakas ng kanyang network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.